sali ka na. Nasa paligid lamang ang iyong hinahanap. Wag mag-alinlangan, wag. Kayo ay nakikinig sa Masaganang Kokobuhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyogan, School on the Air on Coconut Production for Region 12. Walang matatalo. Ang ating eskwelahan sa radyo para sa magsasaka ng niyog sa probinsya ng Sarangani. School on Coconut Production. Mga serye ng teknolohiya tungkol sa makabago, wasto at tamang pamamaraan sa masaganang kokobuhayan. Magandang umaga mga ka-agri-eskwela at mga bayaning magsasaka ng Rehiyon 12. Isang masaganang pagbati po ang inihatid namin sa inyo. Ako po si Donna Jean Fabregar, Technical Staff ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 12. Itong programa ay hatid sa atin ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute Region 12 sa pamumuno ng Director Abdul Aydayan. Katuwang ang Philippine Coconut Authority Region 12 sa pangunguna ni OIC Regional Manager Emily Lorion. Katuwang din ang Province of Sarangani sa pangunguna ni Governor Rogelio Pacquiao at Provincial Agriculturist Engineer Agnes L. Du. At City Agriculturist ng Jensan, Ma'am Merlinda Donasco. Kaya inanyayahan namin ang lahat na makinig at matuto dito sa ating Agri-Eskwela. Mapakikinggan tuwing Webes alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa himpilan ng Agri-Gabay Radio, Max FM Jensan, News FM Kiamba at Radyo Kasaganan Maitim. And alam kong excited ng ating mga kaniyog mula sa bayan ng Malungon, Alabel, Kiamba, Maitom at General Santos City. Kaya nakikinig sila sa kanilang mga radyo, kaya naman simulan na natin ang ating programa. Ngayong araw, sisimulan natin ang ating pag-aaral. Kasama natin muli si Ma'am Lordette Estanyo ng PCA 12. Yan, tatalakayin ni Ma'am Lordette ang Good Agricultural Practices, Requirements, and Process. Yan, magandang umaga, Ma'am Lordette. Batiin po natin ang ating mga tagapakinig. Yes, magandang umaga doon. So, lahat po na nakasubaybay po sa ating SOA ngayon, magandang umaga, mayong buntag, na imbag na bigat po sa ating lahat. Yan, huwag na nating patagalin pa, Ma'am Lordette. Simulan na natin ang ating programa. Yes po. So, yun po ang nabanggit po ni Ma'am Don. Tatalakayin natin ngayon ang Good Agricultural Practices. Una po, alamin muna natin kung ano po ang tinatawag na GAP. Ito ay tumutukoy sa mga tamang kasanayan, kagawian o pamamaraan na naaayon sa ikakabuti ng ating kalikasan, antas ng ekonomiya at pangangalaga sa lipunan para sa mga proseso ng pagsasaka na magdudulot ng ligtas at kalidad na produktong pang-agrikultura. Ito ay tumutugon sa Republic Act 10611 o batas na palakasin ang food safety regulatory system ng ating bansa para maprotektahan ang kalusugan ng mga consumer at naglalayon na mapafacilitate ang market access ng lokal na mga pagkain at pagkain produkto para sa iba pang layunin ng mga ito. So, yung mga pagkain po na nabibili po natin, ay hindi po lahat ng pagkain na yan ay malinis, ay ligtas na po kainin at kalidad. So, dapat tayo ay nakakasiguro na ang ating mga kinakain o binibili na produktong agrikultura ay naayon sa pamantayan ng PhilGAP. Alamin muna natin kung ano yung 4 na layunin nito. Una, ang environmental management. Pangalawa, ang workers, health, safety, and welfare. Pangatlo, ang produce, quality, and food safety ang pang-apat. So, unahin muna natin ang environmental management. So, layunin ng PhilGAP ang mapalagaan ng ating kalikasan. Binibigyang diin dito ang tamang kasanayan sa pagtapon ng mga agricultural wastes. Sinisiguro nito na ang mga kamantayan sa pag-segregate ay naaayon sa kabuuang pangangalaga ng ating kalikasan. Pangalawa, ay ang workers, health, safety, and welfare. Mahalaga ang papel ang ginagampanan ng ating mga magsasaka at manggagawa sa farm. Kaya naman po, sinisiguro nito ang kabuuang kapakanan nila na dapat ligtas at malayo sila sa kapahamakan mula sa mga panggamit ng mga produktong chemical.
Sila ay dapat malinis at may maayos na kasuotan kapag nagtatrabaho. Nasa maayos din ang mga gamit nila, ginagamit nila sa pagsasaka. At tinatiyak din na may maayos silang lugar para makapagpahinga at makakain at makapag-ayos ng mga sarili. So mahalaga din layunin nito ay ang produce quality. Mahalaga na alam natin ang mga proseso na pinagdadaanan ng ating mga produkto, mula sa pag-produce nito hanggang sa umabot sa mga hapagkainan po natin. Binibigyang diin ang importansya na angkop at maayos na pagtatanim, pag-aani, pag-iimbak at pangangalakal nito. At syempre, ang last po, ang food safety. Layunin nito na mapangalagaan ang mga consumer sa food poisoning. Isa sa pamantayan ng PhilGAP na sinisiguro na dapat tama ang paggamit ng mga rehistradong pesticides na naaayon sa label recommendation para makasiguro na ligtas ang mga produkto na kainin. Ang mga alagang hayop po natin ay hindi po napapabayaan sa production area para maiwasan ang mga kontaminasyon na dulot ng mga dumi ng mga hayop. Sinisiguro din na dapat ang mga produktong inaani ay may angkop na lagayan na hindi sumasayad sa lupa. Isa ding tinitingnan ay dapat may malinis at ligtas na tubig sa paghugas ng mga ani para makaiwas sa contamination. Sa PhilGAP, nakakasiguro po tayo na ang mga produktong agrikultura ay ligtas na ikinakalakal, sariwa, malinis at may kalidad. So yun nga po ang laging tagline ng PhilGAP. Ito ay ang good health starts from the farm. At dahil ang nyog ay isa sa mga pangunahing produktong ikinakalakal, malagang malaman natin ang mga pamantayan ng PhilGAP sa nyog na dapat sinusunod at binibigyang diin. So yun po, ito po ang presentation ko po ngayon ay base po ito sa presentation ng Regional Manager 3 na Sir Dennis Andres ng Regions 1, 2, 3 and CAR. So yun po, Code of Good Agricultural Practices, GAP for Coconut. So it was presented during the training of Philippine Good Agricultural Practices last November 9, 2021. So, ang magiging basihan po natin o outline ng presentation ay ito po, ang harvesting and post-harvest handling, storage facilities, environmental safety, workers' health, safety and welfare, waste management, documentation, and records. So, punta naman tayo sa harvesting. So, alam naman po natin ang tinatawag po nating SAP. So, familiar na po ang ating mga farm workers, ang ating mga magsasaka po dito. So, kung mag-a-apply po ng GAP certification, isa po itong gini-inspect, dapat na sinisiguro po natin na nasusunod ang pag-aani ng SAP o pagtatapping ay naaayon sa pamantayan ng GAP. Dapat malinis ang ginagamit na pagtatapping at ito ay ginagamit lamang sa pagtatapping ng SAP. Ibig po sabihin, ito ay hindi ginagamit sa pagdadamo, paghihiwa ng mga gulay at ibang purposes. Dapat po ang ginamit po na site, yung sa pagtatapping ay solely intended lamang po sa pagtatapping. Dapat din food grade ang ginagamit ng mga containers at materials, malinis at nadi-disinfect ng maayos regularly. So, yun naman po, isa ding tinitingnan ay ang kung paano at ang appropriate maturity indices ng fruit, pag-harvest ng fruit. Sa pag-harvest, siguraduhin natin na nasa tamang maturity indices na naayon sa paggagamitan nito. So, kung young coconut, yung purpose nyo po, maturity indices po niyan ay nasa 9 months or less. 10 months naman kung kayo po ay magpo-proceed for bukayo processing. Masarap po yung bukayo. 9 to 11 months for makapuno. And 11 to 12 months para sa coconut oil, milk, desiccated coconut, and para sa seedling purposes. So, nakikita nyo po sa screen, meron po tayong 4 na way ng pag-harvest. Yan po ang climbing, ang use of sungkit, use of rope, and mechanical. Pero sa atin po dito, karamihan ay ang
climbing. So sa post-harvest handling naman, so ito po yung sap ay dapat yung facilities na pagdadalan po ng sap ay maayos, properly maintained po siya, malinis at disinfected para ma-avoid po natin ang contamination. So yun naman sa fruit, bago po ito transport, dapat po meron po itong visual inspection. So rolling of fruits while in transit and dropping during loading and unloading ay dapat iwasan para ma-prevent po natin ang cracking or mechanical injuries. So isa ding tinitingnan ay ang storage facilities kung mag-a-apply po kayo ng GAP certification. So yung mga ginagamit po nating agri-inputs include soil conditioners and fertilizers, farm implements and harvesting tools, ay dapat po naka-separate storage areas po siya. So, yung storage areas po natin ay well-ventilated po. Nakaayos po ang lagayan ng mga different inputs, farm implements, and harvesting tools at iba pong gamit po sa farm. Naka-grouping po siya ayon po sa kanyang klase para madali na lang po kung halimbawa may mga spills and leaks, madali na lang po siyang linisin. So, yung storage ng ating mga agrochemicals ay dapat naka-separate po mula doon sa living quarter, yung hinihigaan at yung mga quarter na kung saan ang ating mga farmers ay nagpapahinga. Malayo din po siya doon sa source ng ating water and malayo din siya where coconut is handled. So, dumako naman tayo sa environmental safety. So, isa nga ito sa mga nabanggit ko kanina na isa sa mga layunin ng good agricultural practices na dapat ang ating mga nakasanayan, mga gawi natin doon sa ating farm ay naayon siya sa overall na safety ng ating environment. So, una ay in-encourage po nito na gumamit ng biological controls para ma-prevent po natin ang ecological imbalance. So, in-encourage na gumamit ng mga biological controls, ibig sabihin yung mga living organisms na pagsugpo sa mga peste sa inyo para maiwasan ang ecological imbalance. So, based sa ating IPM na presented na lecture po last time, last resort na po ang paggamit ng chemical kung ang mga peste ay umabot na sa extreme economic threshold. Ibig sabihin, sobrang dami na po at napaka-damaging na. So, aabot na po siya sa 80 to 90% na economic loss. So, yung mga farm activities po na sinasabi ko po, dapat compliant po siya sa ating regulations. And sa pag-control po ng wild animals and mga peste, ay naayon din po sa paghahalatang safety po ng ating environment and also ma-manage ng maayos sa offensive odor, smoke, dust, and noise. Ito po, mahalaga din na tinitingnan ng mga inspectors ang workers' health, safety, and welfare. So, sa labor conditions, kung ang farm ba ay compliant sa rules and regulations set by Department of Labor and Employment, maayos at wasto, on time po ang pagbabayad po ng kanilang sweldo, meron po silang social benefits, walang discrimination, and napakahalaga, wala pong forced labor. Ibig sabihin po, wala pong mga minors na nagtatrabaho sa farm. So, unlawful termination, prohibition to join labor union, at syempre po, yung sinasabi ko po kanina, living quarters suitable for human conditions. Dapat may lugar talaga para sa kanila na makapagpahinga at yun, makapag-relax po. So, doon na under this ay tinitingnan din ang safety. So, dapat compliant with the occupational safety and health standards of DOLE. So,
nasa proper and appropriate PPE po yung ating mga farm workers, safe at maayos handling of inputs and farm implements. And of course, meron pong nakaabang na first aid kits. May nakahanda pong first aid kits na available always kung sakasakali man na may mga farmers, mga farm workers po na may minor cuts, bruises, and other contamination brought by chemicals. So, yun po. So, tinitingnan din under workers' health, safety, and welfare, yung training on proper handling ng crop protection products, ng mga chemicals, and other inputs, include soil conditioners and fertilizers. So, tinitingnan din sa inspection na kung meron silang training, kung may wastong training ba ang ating mga farm workers. And also, may appropriate knowledge o proper training din sa kanya-kanyang mga responsibilidad sa farm related to GAP. Yun po. At ito po, tinitignan syempre ang waste management. So, dapat yung farm ay yung farm activities ay in accordance po sa Ecological Solid Waste Management Act ng Republic Act 9003, yung mga processing and utilization po natin ng agricultural wastes, adequate areas for collection of wastes, meron pong adequate area, may intended po na area para sa pag-collect ng ating mga wastes at tamang lagayan po, may tamang segregation and disposal ng ating mga empty pesticides and fertilizer containers. So yun po. Sa documentation and records, so information to be recorded relevant to GAP certification. Medyo ano na po siya, medyo masyadong maliit, hindi nyo na po makikita sa screen, pero pahapyaw ko lang po itong i-present po sa inyo. Further info about this ay malalaman nyo po sa GAP trainings to be conducted by ATI if you will signify your intention to apply for GAP certification. So, ito yung mga sections, mga practices, or mga factors na dapat meron po kayong proper records. So, una yung site selection and management. So, para sa new sites, meron po kayong record on cropping history for at least 2 years. Potential hazards during assessment and remedial action, if any po. And para naman po sa existing sites, syempre meron din po kayo dapat na cropping history. Sa multiple production areas, name or code of each production area. So yun po ang tinitingnan, hinahanap po sa inyo kung mag-a-apply po kayo ng certification and mag-go into actual inspection po. And pangalawa ay ang planting material, of course. So malaga din ito. Kung yung mga planting materials po para sa new sites and replanting, kung halimbawa ito ay galing ba sa accredited nurseries. Kung galing ito sa accredited nurseries, name and specifics of cultivar, name of supplier, and date of procurement. Para naman sa within farm or non-accredited sources, yung mga ginagamit po na chemical pang-treat, kung meron, at yung purpose ng treatment, and of course, yung varietal classification. Ito ba ay tall, dwarf, and hybrid. Sa fertilizer and soil additives naman po, tinitingnan, hinahanap din kung meron kayong records sa type of fertilizer na ginagamit po ninyo. Either organic or inorganic. So, name of fertilizer, source ng fertilizer, brand name, supplier at lot number, and date, procured quantity, expiration date for liquid fertilizer, fertilizer grade and application, date, location of area fertilized, number of fertilized farms, application rate per pump, application method, and name of applicator. Para naman doon sa kalidad ng tubig, o tinatawag na water quality. So, saan po galing ang source po ng ating tubig? So, yan po ay hinahanap din.
dapat may proper record po kayo niyan. So, test results or certification from LGU. Corrective actions if there's a presence of contamination. So, treatment method use and monitoring results if water treatment is done, and irrigation use if applicable. So, schedule and frequency of irrigation kung meron po kayo niyan. And also, location in the farm that is irrigated, and volume po ng tubig applied, and duration po ng irrigation, name po ng personnel na nagmamanage sa irrigation activity. So, ito medyo mahaba-haba. Madami-dami pong support na records na kailangan i-present during inspection ay ang crop protection. So, type of pesticide used. So, meron tayong iba't ibang klaseng pesticides. Meron po tayong biopesticides, chemical, pesticides, synthetic, or organic. So, ano po yung target organism target organism po nito? A source of pesticides. And yun nga po, type of pesticides. Ang date of purchase, quantity purchase, expiration date, active ingredient, pre-harvest interval, yung application niya po. And for biocontrol agents, a date and frequency of release, name of Biocon, target organism, brand of Biocon, and etc. And for stored chemicals, so date and quantity obtained. So, kailan ito nabili at gaano po kadami, expiration date, and date when completely used or disposed of. Kung kailan po siya completely na ginamit at na-disposed. So, maintenance and calibration activities for agricultural chemical sprayers. So, sa harvest po naman, yun po, date of harvest and volume of harvest. So, workers' health, safety, and welfare. So, yung proof of training po, syempre, yun, andyan po yung mga certifications. So, hinahanap din niya, proof of training. Kung meron po kayong dagdag na mga documentation, like mga pictures na yung mga farm workers po natin ay talagang naka-attend po ng training. So, medical certificate, record ng salary nila na natanggap ng mga farmers, and social protection, like, syempre, kung meron po silang SSS, PhilHealth, and insurance. So, sa waste management naman po, type of waste products generated, practices to minimize waste generation, procedures for reuse and recycling of waste, storage and disposal of waste. So, yun po. So, yung pong nabanggit ko kanina ay mahalagang information na dapat ma-record at dapat po meron po kayo relevant to GAP certification. So, wag po kayong mag-alala kasi lahat ng yan, lahat po ng nabanggit ay malalaman nyo po sa GAP training. Kung yung sabi ko po kanina na kung mag-a-apply po kayo ng GAP certification. So, yun po. So, wait lang ma'am doon ha. Meron po tayong sa PhilGAP certification and inspection process. Para sa general information po, ang certification process ay nagsisimula po talaga sa Department of Agriculture, Regional Field Office. Nalaman din namin ito mula po sa aming training na i-conduct ng Bureau of Plant Industry. Sila po ang may authority na maisa-isa po ang mga steps sa PhilGAP certification and inspection process. Pero for the sake of this SOA, I will just give you idea kung paano po makapagsimula mag-apply ng GAP certification sa coconut. Sa kabilang banda, meron pong harmonization between Bureau of Plant Industry at si PCA para nga po sa partisipasyon ng PCA sa nasabing GAP certification. Pero sa ngayon, inaantay pa po natin ang final inspection checklist solely intended for coconut. So, yun po. So, sa certification process, so, yun nga po yung nabanggit ko, DARFO, magsisimula po siya dyan. Siya po yung magre-receive ng application. Siya yung magkakandak ng pre-assessment ng farm. So, kasama ng DARFO, yung LGU, kung saan nabilong yung nag-a-apply ng GAP certification. So,
Pagkatapos ma-receive ng application, ma-assess yung farm, pre-assessment po ha, hindi po yung actual talaga na inspection. Pre-assessment ng farm, sasubmit niya po yung application and report, pre-assessment report doon sa Bureau of Plant Industry, Plant Product Safety Services Division, Accreditation and Inspection Team. So, ito po ang mag-i-evaluate ng application, magpe-prepare ng inspection, sila po yung mag-schedule ng inspection, actual inspection, and sila yung magkakandak ng inspection process. Sa inspection process naman po, meron 3 bahagi. So, yan po yung entrance meeting and actual inspection. Yan po yung pangalawa and pangatlo ay ang exit meeting. So, yun po, pagkatapos ng inspection process, magsasubmit na po sila ng report sa PhilGap CC. Kung halimbawa, meron pong mga corrective actions na dapat po i-take ng farmer, na dapat po gawin ng farmer. So, yung report ay pending pa po. Hindi pa po siya isasubmit sa PhilGap CC hanggang ma-comply niya po yung pina-comply po ng BPI, PPSSD, AIS. So, yun po. So, yung PhilGap CC, kung okay naman po, wala namang problema. So, magsasabit ng report yung nakatask po dyan na BPI, PPSD, AIS. Sabit ng report sa PhilGap CC. Yung PhilGap CC na po ang mag-i-evaluate ng report of inspection. Sila na po yung magre-recommend farm forest certification. And ang BPI, Bureau of Plant Industry Director, siya na po yung mag-i-issue ng PhilGap certificate. So, yun po yung overview ng certification process. But, yun nga po sabi ko, malalaman nyo na details yan and comprehensive information about sa certification process and all yung mga requirements during sa GAP training. And para naman po sa general information, yung Good Agricultural Practices GAP certification ay minimum requirement sa export market bilang bahagi at unang step sa globally required sustainability certification gaya ng USDA Organic, Fair Trade International, Global Reporting Initiative, so GRI, Standards, Corporate Sustainability Reporting Directive, Rainforest Alliance Certification, and others. Gayon din, ang European Unit, US, Japan, at Korea ay kasalukuyang nag-iimplementa ng kanilang organic regulation and labeling. So, sa kabilang banda, organic certification ay nire-require ng ating mga coconut products na of course ma-accept sa mga major market, sa international market. So, malaga talaga ang GAP certification. Sino-sino po ba ang involved ang primary agencies sa GAP certification? So, yun nga po, ulitin ko po, ang GAP certification ay siyang kasalukuyang saklaw po ng Bureau of Plant Industry o BPI. While ang organic certification through Participatory Guarantee System, PGS, ay through Bureau of Agriculture and Fisheries Standards, so BAFS. Meanwhile, ang training para sa mga extension workers at coconut farmers at farmer cooperatives ay under po ng ATI. Under ng Republic Act 11511 or the Amended Organic Agriculture Act, ang ATI din ang ahensya na inatasan na mag-conduct ng trainings para sa farmers cooperatives or associations na requirement ng Participatory Guarantee System o PGS. So, asan po doon si PCA? Si PCA inatasan na direktang makipag-coordinate sa ATI, Regional Training Centers, DA Regional Organic Program Coordinators, and concerned LGUs sa respective region para ma-prioritize ang agarang pag-conduct ng GAP trainings para sa coconut at conduct ng PGS trainings para sa mga coconut farmers cooperatives and associations under po ng CFIDP. So, ito ay para sa PCA na ma-facilitate ang export ng fresh young coconut at ibang coconut products na readily accepted na po sa global market. So, yun po. Para na lang din sa kaalaman ng lahat, ang PNS or Philippine National Standard BAFS 238018, yan po ang Code of Agricultural Practices
GAP for Coconut was developed by BAFS as requested by PCA, was prepared by the TWG, created through Department of Agriculture, SO numbers 605 and 683, series of 2017. So the standard was approved by the Secretary of Agriculture in 2018. So yung pong guide po na book po natin sa GAP on Coconut ay was used as major reference ay yung pong kay Severino S. Magat, published in 2018 po. So ang document was drafted in accordance with the above mentioned na information. So yun po. So hinihikayat namin ang mga interesadong individual o grupo na try po natin mag-apply para sa GAP certification ng ating mga coconut farms. Isa po itong advantage sa atin para maging globally competitive po tayo. So, dalhin po natin at ipakita sa mundo ang kalidad ng ating mga produkto. So, malaking bagay po kung ang mga produkto po natin ay kilala na sa international market. Mas madali na lang po nating ma-access ang iba pang possible international markets. So, yun lamang po about the overview of the GAP on Coconut. So, yun po at maraming salamat. Ayan, maraming salamat Ma'am Lordette, no, sa pagbibigay linaw nga po ng good agricultural practices, requirements, and process. And para sa ating mga katanungan, maaaring mag-comment dito sa ating Facebook Live. Ayan, may nagpapa-shoutout dito. Basahin ko lang po ng mabilisan. Si Ma'am Patricia Terry Alaba Lagare Bantulo, watching from Connell Jensen, Patricia and Avelina. And watching with interest from our farm in Barangay Pag-asa, Alabel, si Ma'am Ding Cabrera Aquino. Ayan, happy watching po and happy listening po. Ayan, may nagtanong din po si Abdul Gani Mamangkas. Good morning, meron po ba kayong libreng pamigay na coconut seedlings? Watching from North Cotabato. Yun po, actually po, meron po tayong libre na mga seedlings pero under po yan sa ating regular project, under po sa SPRLCP. Pero meron na pong naka-master list na po yan na beneficiaries. Pero kung gusto nyo po sa susunod, kung gusto nyo po mag-avail ng mga projects po natin, mangyari lamang po pumunta sa barangay kung hindi pa kayo nakapag-member sa Small Coconut Farmers Organization. Maging active member po kayo doon. And of course, dapat po naka-NCFRS register po kayo. So, yun po. And yun nga po, kasi every year may allocation po kasi. So, depende po sa allocation at depende po kung anong province po ang parang ang area nila. Ang area or intended na ibibigay o ilalaan, i-allocate yung nasabing target po. So, yun po. Ayun. So, thank you po, Ma'am Lordette, sa pagsagot ng katanungan ng ating mga ka-agri-eskwela. Ayan, maraming salamat muli, Ma'am Lordette, sa pagpapaunlak dito sa amin sa episode 12. Okay, maraming salamat sa lahat. And yun po, ini-encourage ko po yung mga enrollees natin, yung mga registered na farmer participants po ng SOA. Malapit na po tayong matapos. Nakakalungkot po pero kailangan po tayong mag-end. Pero nakakailang episodes na po tayo, kunti na lang po. Sana po may natutunan po kayo sa lahat ng mga SOA episodes po natin. So yun po, ang ATI, PCA at iba pang ahensya ng gobyerno ay kapit-bisig para po makapagbigay po kami, makadeliver po kami ng maayos na services para po sa inyo. So, yun naman po ang pangunahing purpose po ng CFIDP, bakit po ito nag-i-exist. Okay, yan po. Maraming salamat po. Patuloy lamang po tayo. Ayan, thank you ulit, Ma'am Lordette. No, so, sa ngalan po ng aming National Director, Engineer Emeline Ricoter, Deputy Director or Assistant Director Antonieta J. Arceo, ATI 12 Center Director Abdul Aidayaan, PCA Region 12 OIC Regional Manager Emily Lorion,
PCA Sarangani Acting Division Chief Jerry Pronco, Sarangani Provincial Governor Rogelio Pacquiao, Provincial Agriculturist ng Sarangani Agnes Eldu, Jensen City Mayor Lori Lee Pacquiao, City Agriculturist Ma'am Merlinda Donasco, at ATI 12 CFA-DP Region 12 Focal Person Engineer Chofilo Humawan. Hanggang sa muling episode ng ating School on the Air on Coco Production, ako po si Donna Jean Fabregar, nag-iiwan ng isang magandang umaga mga bayaning magsasaka. Masaganang Coco Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Magninyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng Masaganang Coco Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pag-develop ng iba't ibang produktong hango sa niyog. Lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng Radyo Eskwela, hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Makinig na sa Masaganang Coco Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. O, wag liliban ha, dapat laging present. Masaganang Coco Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Magninyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng Masaganang